Devil Fruit ni Loki, ano ang naging inspirasyon ni Oda? Recently nga ni-reveal na itong Devil Fruit ni Loki. Isa nga itong western type na dragon. Pero alam nyo ba na napakaraming beses na nakakapag-drawing si Oda ng dragon sa kwento niya na One Piece. Bali sa video nga na to aalamin natin ang lahat ng pagkakataong nakapag-drawing si Oda ng isang dragon. Mula nga sa mga cover stories, filler arcs, or even sa mga magazines pa yan. Kaya naman kung handa na nga kayo, game! Umpisahan na natin itong topic natin. Yes guys, way back 1992 pa nga during sa high school years ni Oda at sa technically na una niyang na-publish na series na manga na ang title Wanted. Dito nga unang beses na nakapag-drawing si Oda ng isang dragon. Ito nga yung pinaslang ni Ryuma sa kwento na to. Alam naman natin eventually during Wano arc sa anime nagkaroon nga rin ng silhouette itong pagpaslang ni Ryuma sa dragon na to. At during 2024 naman na-translate na sa anime itong series na Wanted, kung saan nakita ulit natin itong dragon na to. Ngayon mapunta na nga tayo sa main story ng One Piece. In 1998 nga sa cover page ng chapter 32 ito nga yung kauna-unahang beses na nakapag-drawing si Oda ng isang dragon sa isang cover page. Next year sa taong 1999 naman in chapter 100 dito nga inintroduce sa atin yung karakter ni Monkey D. Dragon. Though hindi nga physical na dragon ikukonsider pa rin natin ito since literal ngang dragon yung pangalan netong tatay ni Luffy. Next mapunta naman tayo sa taong 2001. Sa taon nga na to ni-release ang kauna-unahang One Piece Color Walk. So ano ba itong Color Walk? Nilalaman nga ng maliit na booklet na to yung ilan sa mga color illustrations ni Oda para sa ilang chapters. Nakalagay rin dito yung ilan sa mga sketch o concept ng karakter na bubuhayin niya. So basically para itong scratch paper ni Oda na ikinumpile. Anyway, sa One Piece Color Walk number 1 nga dito natin makikita itong western type na dragon. May kulay nga itong stripes ng blue at white. Sa same year nga na to ni-reveal din yung karakter ni Ryu o yung Millennia Dragon. Lumabas nga lang yung karakter na to during sa anime since isa nga ito sa mga filler arcs na Warship Island arc. Kung matatandaan nyo nakasama nga ng Straw Hat Pirates dito yung batang si Apis. Sa taong 2003 to 2010 naman dito nga naglagay ng iba't ibang dragon si Oda sa iba't ibang cover pages. Gaya na lang netong cover page ng chapter 287 kung saan makikita natin na merong dragon sa itaas ng restaurant ni Sanji. In 2004 naman sa chapter 310 ito nga yung famous foreshadowing cover page para kay Momonosuke. Mas tumibay nga itong foreshadowing sa Wano dahil bukod nga sa mga nakakimono sila kapansin-pansin nga rin yung logo ng Kozuki clan sa suot ni Luffy. Tumalon naman tayo sa taon na 2007. Specifically sa cover page ng chapter 449 makikita nga natin itong pulang dragon sa likuran nila Nami. Sa sumunod na taon muli ngang nagdrawing ng dragon itong si Oda para sa cover page ng chapter 526. Isa nga ito sa pinakapaborito kong art style ni Oda. Makikita nyo nga rin yung letter O sa logo ng One Piece Hugis Dragon din. Bali sa same year nga na to in 2008 dito na rin tayo inintroduce ni Oda sa mga Celestial Dragons. Ito nga yung unang pagkakataon na makita natin itong mga uhugin na to. Dahil nga sa may dragon sila sa pangalan isinama na rin natin sila sa listahan. Anyway, in 2010 naman sa cover page ng chapter 578 nakakita rin tayo ng isa na namang Eastern type na dragon. Hinihigaan nga siya ng buong Straw Hat Pirates.
Sa taong 2012 nga, alam naman nating ito ang taon ng dragon in Chinese zodiac. Kaya naman nag-introduce nga ng dalawang dragon itong si Oda. Una itong dragon number 13 na nag-debut in chapter 655. At ikalawa itong dragon number 21 na nag-debut naman in chapter 675. Both itong dalawang dragon nga na to mga gawa o eksperimento lang ni Dr. Vegapunk. Sa sumunod na taon naman in 2013 may dalawang dragon sa cover page na feature ulit itong si Oda. Una itong cover page ng chapter 699 kung saan makikita nga nating nakapang Holy Knight yung appearance ng Straw Hat Pirates. Next itong cover page ng chapter 710 kung saan naka-fighting stance naman ng Kung Fu itong sila Luffy. More on Chinese team nga itong cover page na to. Sa sumunod na taon naman in chapter 751 meron uling ni-reveal na dragon itong si Oda sa kwento. Pero this time nga sa isang atake. Ito nga yung Dragon's Claw netong si Sabo. Ito nga yung ginamit niya para matalo si Vice Admiral Bastille. Tumalon nga tayo ng 3 taon in 2017. During nga sa cover page ng chapter 874 makakakita ulit tayo ng isang dragon. Sa mga hindi nakakaalam medyo famous nga rin itong cover page na to. Since ito nga yung foreshadowing ng pagsama ni Marco sa Straw Hat Pirates para kalabanin si Kaido sa Wano. Speaking of Kaido, sa sumunod na taon nga in 2018, dito na nga nag-debut itong karakter ni Kaido. During chapter 921 nga, dito natin unang nakita itong dragon na si Kaido. Sa taong 2021 naman, dito na nga ni-reveal ni Oda itong adult dragon form ni Momonosuke. Ito nga yung unang pagkakataon na makita natin itong dragon na almost perfect creation ni Vegapunk. Bali sinabayan pa nga yan ni Oda ng cover page. Dahil in chapter 1047 nga, ipinakita niya ulit itong dragon na si Momonosuke. In 2023 naman, ni-release itong One Piece Color Walk number 10. Yung cover nga nito, very similar sa dragon ng One Piece Color Walk number 1. So I guess ito yung naging inspiration ni Oda. Bali sa taon nga rin na to nagbigay ng napakaraming dragon sa mga cover pages itong si Oda. Gaya na lang ng cover page na itong chapter 1081 kung saan makikita natin yung dragon sa mismong t-shirt ni Zoro. In chapter 1094 naman literal na merong dragon sa likuran netong Shimotsuki clan. Sa sumunod na taon in chapter 1128 ito nga yung tingin kong magiging color scheme ni Loki. Yes guys, dahil nga sa ni-reveal na merong kulay purple na buhok itong si Loki, most likely nga na ito yung magiging inspiration ni Oda sa color scheme transformation netong si Loki, itong napakalaking purple dragon na to. At lastly na cover page itong chapter 1103 kung saan bukod nga sa dragon na si Momonosuke makikita nga rin natin yung dragon sa iba't ibang t-shirt ng buong Straw Hat Pirates including kay Yamato. During nga sa present timeline, dalawang dragon na ang nire-reveal ni Oda. Una itong Devil Fruit ni Saint Gillingham na Dragon Fruit model Kirin. At ikalawa syempre itong transformation ni Kaido. With all that being said, ano kaya sa tingin nyo ang point kung bakit palaging may dragon na dinodrawing itong si Oda? Ano sa tingin nyo yung rason ng obsession ni Oda sa mga dragon? Kung may thoughts o idea nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At kung sakaling may nakalimutan o nakaligtaan rin akong dragon na hindi ko nabanggit sa video na to, i-comment nyo na rin yan sa ating comment section sa ibaba. Anyway, kung sakaling natripan nyo naman yung topic natin sa araw na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!